Panalangin para sa nasaktan o may problema sa relasyon o pamilya. Tahimik muna tayo sandali. Huminga ng malalim. Isipin ang mga taong nakasakit sa atin, ang mga relasyon o koneksyong nasira, ang mga salita o kilos na nagdulot ng sugat. Huwag mong pigilan ang luha kung ito'y gustong bumagsak. Dito sa presensya ng Diyos, ligtas ka. Pwede kang maging totoo. Dala mo man ang bigat ng sakit, nandito si Jesus. Panginoong Jesus, narito ako ngayon sugatan ng puso. Ang sakit na ito ay mahirap dalhin. Hindi ito simpleng hinanakit lang. Ito ay tila sugat na paulit-ulit bumubukas. Nasaktan ako, Panginoon. Nasaktan ako ng mga taong mahal ko, ng mga taong dapat sana'y umunawa, dapat sana'y nag-alaga, ngunit tila sila pa ang lumayo. O minsan, sila pa ang sumira. Sabi mo, O Diyos, sa Awit, chapter 147, verse 3, inagagaling niya ang mga pusong wasak at tinatapal ang kanilang mga sugat. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang nagpapagaling ng pusong wasak. Ngayon po, lumalapit ako sa iyo. Dala ko ang aking mga sugat, ang mga luha ng kahapon, ang kirot ng pagtataksil, ang bigat ng paglayo, ang sakit ng hindi pagkakaintindihan. Pagalingin mo po ako, Panginoon Jesus. Tulungan mo akong patawarin ang mga nakasakit sa akin. Alam kong hindi ito madali. Alam mo, minsan ay ayaw ko pa. Pero gusto kong sumunod sa iyo. Tulungan mo akong mapalaya mula sa galit at pait. Patawad sa mga panahon na ako mismo ang nakasakit. Sa mga salitang binitiwan kong puno ng init ng ulo at hinanakit. Baguhin mo po ang puso ko at baguhin mo rin ang puso ng mga taong sangkot sa suliranin naming ito. Pinapaalala mo sa Efeso chapter 4 verse 31 to 32. Alisin ninyo ang lahat ng galit, puot at pag-aaway. Sa halip kayo'y maging mabait, maawain at magpatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Panginoon, ang mga salitang ito ay mahirap sa una, pero totoo ito ang susi sa kapayapaan. Turuan mo akong palitan ang galit ng kabutihan, ang sama ng loob ng habag, at ang paghihiganti ng kapatawaran. Panginoon, napakahirap kapag hindi ka naiintindihan ng sarili mong pamilya o karelasyon. Pakiramdam ko'y ako pa ang mali kahit ako'y nasaktan. Minsan gusto ko na lang tumahimik at hayaan na ang sakit na lamunin ako. Pero Panginoon, Ikaw ang nakaalam ng katotohanan. Ikaw ang nakakakita ng lahat. Sa iyo ko ibinubuhos ang damdamin ko dahil alam kong hindi mo ako huhusgahan. Iyong sinabi sa Mateo chapter 5 verse 9, mapapalad ang mga tagapamagitan sa kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Panginoon, gawin mo akong instrumento ng kapayapaan. Kahit mahirap, tulungan mo akong unang magpakumbaba at unang magsabi ng patawad. Ikaw ang Diyos ng pagkakasundo. Ikaw ang tanging makakapagbuo ng sirang pamilya, sirang relasyon at sirang puso. Panginoon, ipinapanalangin
sa aking pamilya, magulang, kaibigan. Hawakan mo po sila. Kung may galit sa kanilang puso, hipuin mo po iyon. Kung may pagkukulang, punan mo po, Panginoon. Kung may sakit o trauma, naway hilumin mo, Panginoon. Turuan mo po kaming magmahal muli. Hindi ayon sa aming damdamin, kundi ayon sa iyong halimbawa. Ayon sa unang Korinto, chapter 13, verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Lahat ay tinitiis, pinaniniwalaan, inaasahan, at kinakaya ng pag-ibig. Panginoon, ganitong klaseng pag-ibig ang gusto kong matutunan. Yung hindi madaling pumitaw, yung naniniwala kahit masakit, yung hindi sumusuko. Bigyan mo ako ng ganitong uri ng pag-ibig. Hindi perpekto pero totoo, tapat at nakaugat sa iyo, Panginoon. Gusto ko pong magsimula muli. Sa iyo ko isinusuko ang lahat ng galit, takot at sakit. Tinatanggap ko ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Gabay mo ang aking hihintayin. Sa tamang panahon, alam kong aayusin mo ang lahat. Hindi ko kailangang pilitin dahil ang kamay mo ang kikilos. Salamat, Panginoong Hesus, sa oras na ito ng pagluha na naging oras din ng paghilom. Salamat sa presensyang hindi nagbabago. Sa iyo ko inilalaga ka ang relasyon naming ito. Naway kung kalooban mo, ito'y ayusin mo. At kung hindi man, bigyan mo ako ng kapayapaang tanggapin ang kalooban mo. Alam kong hindi ka kailanman nagkakamali. Ang sabi sa Roma, chapter 15, verse 13, naway puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan habang kayo'y nananampalataya sa Kanya. Panginoon, puspusin mo ako ng pag-asa, ng bagong simula, ang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang aking puso. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ang panalangin ito ay naging pagpapala sa iyo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Naway patuloy kang ipuin at pagpalain ng Diyos